Good morning po sa lahat. Welcome back to our channel. Thank you po sa pagbisita ulit nating channel. And ngayong araw ay mag-introduce po tayo ng ating bagong equipment, which is the wireless microphone. So sa video ko nung una, ito in-introduce natin yung ating speaker, which is the power array ng PowerWorks. And then itong ating analog mixer, the Behringer Cynix X122 USB. And sa ngayon naman ay i-introduce po natin itong Phoenix Pro wireless microphone, which is the model, the PTU 52A and 52B. So dual channel microphone siya. So kaya yan yung kanyang model. Hindi ko napansin. PTU 52. So ito yung ating wireless microphone, which has a 30 adjustable frequency, so in megahertz. Magdi-discuss na lang tayo later ng mga frequency ng ating microphone. Minsan kasi may mga issue, bakit bago yung microphone mo walang di gumagana, dahil po yan sa frequency na may owner na dito sa Pilipinas. No matter kung yan, UHF radio ng mga handheld na registered sa NTC or FM channel ng radio station. So sa pagpili po ng microphone, be careful po sa mga frequency nila. Baka makuha nyo yung microphone, lalo na fixed frequency, may nagmamay-ari na ng frequency na yon, kaya minsan luloko or hindi talaga gumagana. So introduce natin itong Phoenix Pro. By the way, yung Phoenix Pro is US brand and affordable brand po. Hindi po sa ka-level ng mga top of the line na mga brands. Hindi ko na i-mention, hindi naman kasi sponsor. So for affordability, ito mid-range na brand compare mo sa mga local na brand natin dito. Hindi ko naman sinasabing pangit yung mga local brand, pero kung sa quality, mas consider ko po itong Phoenix Pro. So na-unbox ko na ito dahil na-deliver po ito ng Shopee. Kailangan natin buksan at saka i-check yung laman kung kumpleto o walang sira. So sa unboxing, nabuksan na natin yung kanyang package. So ito na lang, ipakita sa inyo kung ano ang kanyang laman, and as well i-test natin. So dito sa likod may konting specification. Yung sinabi ko ninang frequency, ito may 30 selectable frequency siya. Nagre-range siya sa 500 MHz to 590 MHz. So may channel na ina-adjust sa loob, and the dynamic range niya is 90 dB, and the frequency response is 40 Hz to 15 kHz. So pasok sa frequency na marinig ng tao, which is the 20 Hz to 20 kHz. So itong ating microphone is the Cardioid Dynamic na style. So ayan, buksan na natin yung ating unit. Bali magte-test lang tayo ng kanyang function and other testing. So ang kanyang pinagandaan dito na prepare ko rin kasi may maganda siyang box na kasama. So nice quality, may hinges. Thank you sa Phoenix Pro, pa-sponsor naman ng ibang yung mic, mag-review tayo. Joke. So ito, bilhin lang tayo at saka mag-review. So makatulong din to sa mga ibang bibili at saka gustong bumili ng quality na microphone. So yan ang laman. Yan.
May dalawa siyang foam sa microphone, yung foam cover, yung holder na para hindi gumulong yung ating mic. May kasama pang sticker, ayan, tsaka itong manual. So yung mic natin, yung kanyang frequency or ang range niya is almost 200 feet yung range ng kanyang maabot o pinakamalayo, 200 feet. So next, ito, may dalawa siyang antena, power adapter, which is 13.5 volts. Bali, itong unit nabili ko po sa kanilang official store online sa Shopee. Bigay ko na lang yung link ng kanilang store. Yung price ng pagkabili ko is almost 6,200 yata, pero may shipping fee pa akong dinagdag. Nakalimutan ko na ng exact price. Ikabit na lang natin yung kanyang antena. Magte-test tayo. Ayan, ito yung kanyang microphone unit. Yan. Bali, metal po ito ha. Yan, matibay. And then, mayroon siyang power on and LCD display, digital po. And sa loob, ayan, yung battery compartment niya, dalawang AA. And may picture po ito dito set ng ating channel frequency niya. So mamaya i-test natin. And maganda dito sa unit natin ay meron siyang gain. May gain siya mismo sa microphone, maliban dito po sa ating receiver na volume niya. Ayan. Okay, gawin natin, lagyan muna natin ng battery. So yung battery natin is Eneloop. Ayan, kasi nag-photography ako, marami akong spare na battery ng Eneloop. Kung nag-aastay ko yung anong gamitin, yung recommended ko na mga brand is Eneloop at saka yung EBL na brand para rechargeable at saka pang matagalan. Ayan. Okay, kabit muna natin ito. Okay, not to mention, nakalimutan, may kasama pala siyang combo na PL jack. Bali, channel A at B, and itong adapter na mono rin, pwedeng ilagay sa PC. Yan, hindi ko na malayan kanina na may kable pala kasama. Okay, ayan. So gawin natin dito sa likod. Ayan, para kompleto. May XLR din siyang dalawa, so magpapagawa na lang tayo ng customize na mga 0.5 meters na kable para pwede nating ma-separate yung channel A at saka B doon sa input. So ngayon kasama yung dalawa sa isa lang channel. Lagay natin sa channel 2 ng ating mixer, and magpa-power on tayo. Ayan. So bali on na yung unit doon, yung ating speaker. Ayan, naghihis na siya. Okay, so bawasan muna natin.
Okay, let's power on the unit. Ayan, para makita nyo. Dito tayo. Ayan. On. Naka-on na pala eh. Off. On. Ayan. So, para makita natin yung kung anong channel yung mic. Ayan. Naka channel B yung isa. And try natin i-adjust sa loob if gumagana. Yung set. Ayan, channel 14. Yan, lumilipat yun dito. So, ito yung kinagandaan ng ating unit. Pag nag-set ka ng frequency, sabay na dito. Hindi ka mag-adjust dito. Hindi gaya ng ibang unit. And then, yung sa kanyang volume, ayan, 5 yung pinaka mataas sa gain, 1 to 5. So, lagay lang natin sa 4. Okay. Check natin yung isang unit natin para siguradong gumagana ang lahat. So, yan. Pagbukas natin, sa channel 9 siya. So, magsiset tayo. Gawin natin channel 10. Ayan. Automatic dito. Ganun rin yung frequency. 545.9 MHz. Dito rin sa channel A. Ganun rin. So, i-test na lang natin yung kanyang microphone. Okay, ngayon magte-test na tayo ng ating unit. So, dito muna tayo sa ating channel 2 na fader, unti-unti lang, and channel A ng ating main. Mag-on tayo. Channel 10. Check. Okay, channel A siya. Ayan. Tingnan natin na. Okay. Check, 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 check. Sound check, sound check, sound check, sound check. So, baling settings natin dito sa gain. Gawin natin mga 9 o'clock lang. Ayan, gain lang. Ayan, gumagana na. And dito, set natin sa mga 3 o'clock. Ayan. Andun sa unit natin is almost 12 o'clock yung input. Yung main volume natin is naka 1 o'clock. At saka yung bass niya is 1 o'clock. So, ganyan. Dito na. Kumagana ng unit natin. So, itest naman natin yung channel B. Okay, patayin muna natin ito para hindi magkukos ng feedback. Yan. Gawin natin 3 o'clock. So, this is the channel B. Kung maririnig nyo. Okay ba yung boses ko? Joe. So, ganyan. Para na lang sa kwan. Safety na ating unit. Huwag na nating sabay yung dalawang microphone na gumaganon. Kasi sigurado magpi-feedback yan. Gawin na natin. Test natin doon kung gaano kalapit yung microphone natin na hindi magpi-feedback sa ating speaker. So, itong advantage ng ating microphone na less ang kanyang feedback. May mga features kasi siya dito na nag-cancel ng mga feedback. So, test natin Yan. Dito tayo sa ating speaker. Ayan. Okay. So, ito. Uy. Mga mas malapit pa nga walang 1 foot yung pinakamalapit niyang mag-feedback. So, it's very safe na magtotok tayo dito ng mga almost 1 meter o kahit half a meter pa dito sa speaker. Ayan. Ayan. Yan. Yan. Marinig. Check, 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 check. So, maganda yung quality nating speaker.
So ganyan yung ating microphone, kahit malapitan o nagtutok ka dito sa harap ng speaker, hindi siya nagpipigdak. So almost 1 foot yun, magpipigdak pa. Kung sino naman magtutok ng 1 foot sa harap ng speaker, diba? So ayan, mas maganda kaysa mga ibang brand ng microphone natin na sinusubukan ko noon dun sa office. So ito, mas maganda yung kanyang reception, and regarding sa quality ng kanyang voice, depende rin sa DJ or sa mag-speak dito. And kung tatanong nyo sa akin kung maganda dito sa instrument, may napanood akong mga reviews na ginagamit rin ito, pero mas advisable mag condenser microphone na lang kayo sa mga instrument nyo, kasi marami pa ring matutunan at saka experimental dun sa mga mic na condenser, lalong lalo na sa pag-adjust ng kanyang mga distance sa instrument. So ibang topic rin yun, mas malalim na mga technicalities po yun. So dito lang muna tayo sa mga basic na mga equipment natin, and thankful po tayo na unti-unti na po nating na aabot yung ating mga pangarap, and thank you sa pag-suporta dito sa ating channel, and subscribe din po tayo sa channel natin, and many more videos to come, lalong lalo na dito po sa ating unit. Magti-test po tayo nito ng actual range nya. As well, dito maraming nagre-request na, oy, pa sound test naman yan sa malawakang area. So last time naka sound test ako ng konti, so, hindi yun medyo mahaba-haba na mga tugtugan. Isabay na lang natin itong ating microphone later. So subaybay lang po sa mga review natin, and again, nagpapasalamat po ako sa pagsubaybay nyo sa channel natin. And once again, ito po yung Phoenix Pro PTU 52. So as a review natin dito, good ang kanyang quality. Build ng microphone, metal yung mic, yung receiver maganda, may gain sa loob, adjustable frequencies, di gaya ng ibang peaks na frequency na hindi natin alam kung gagana yan later, or may kakompetensya tayong mga FM radio na pareho yung frequency. So mas maganda, advice ko, kahit hindi ganito, selectable yung frequency, at saka magbibigay rin po ako ng mga list kung may mahanap ako na list na mga may owner na ng frequency dito sa Pilipinas. So mostly sa NTC yan makukuha. So yan lang po lahat ng ating ma-review ngayon. Maraming salamat ulit, and magandang araw po ulit sa lahat. God bless, and more power to everyone. Goodbye.